Isang mahalagang bagay para sa buhay nating mga Kristiyano ay ang pagdarasal, prayer. Mahalaga po ito para mapanatili natin ang ating ugnayan sa Diyos. At hindi lang para mapanatili ang ugnayan sa Diyos, kundi para din mas mapalago pa natin ang ating ugnayan sa Diyos. Sa buhay ni Jesus, makikita po natin na palagi po siyang may panahon para magdasal. Halimbawa, bago niya piliin yung kanyang mga apostol, sa Gospel ni San Lucas chapter 6, siya po ay nagdasal. Sa Gospel ni Lucas chapter 23, nung nasa krus siya rin po ay nagdasal. Siya rin po ay nagdasal. Sabi niya, "Father, forgive them for they do not know what they are doing." Si San Pablo, tayong lahat ay hinihikayat ni San Pablo ayon sa sulat niya sa mga taga-Thessalonica, chapter 5, verse 17. Sabi niya, "Pray without ceasing." Palagi kayong manalangin. Sa ating gospel ngayong araw, we see Jesus again pray. And I believe this passage gives us a glimpse on what prayer is. On what prayer is. Sa gospel na ito, He asked His disciples 2 questions. Sabi niya, "Who do people say that I am?" Ayon po sa kanila, sino po ba ako? Ayon po kay Maria at Teresa, sino po ba ako? Maria at Teresa, Marites, sino po ba ako ayon sa kanila? Isang katanungan na general ang sagot, ayon po sa kanila. Yung ikalawang katanungan ni Kristo ay mas pinalalim niya. He made it more personal. Sabi niya, "Ayon po sa inyo, sino po ba ako?" Sa atin, sino po si Jesus? Personal na tanong. Sa inyo, sino po ba si Jesus? And one thing is clear dito sa Bible passage na ito. One thing is clear. That prayer is one way para mas makilala ang Diyos. That prayer is one way of sustaining our relationship with God. That prayer is also a way para mas mapalago ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya mga kapatid, may we learn from Jesus' way. Always find time to pray. Magdasal po palagi. Maghanap ng panahon na magdasal para mas makilala ang Diyos at mas mapalago ang ating ugnayan sa Kanya.